Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin yung aftermath na nangyaring death wish video ng Wanted sa radyo. Okay. So, kagabi nga nakapag-live tayo at maraming salamat po sa lahat ng mga nakigulo, nakikwentuhan, nakitawa. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nagbigay ng maagang pamasko para sa mga viewers natin. Don't worry po. Siguro magsi-schedule tayo ng mga live every other day. So, pagka meron akong mga subject na hindi naman ganun ka-heavy, yan. I mean, when I say hindi ganun ka-heavy, yung hindi ko kailangan magbasa ng maraming cases, no? Makikipaguluhan tayo. Anyway, so kagabi nga guys, anong oras na, no? Anong oras na tayo nagsitulog? Yung mga kasama namin sa live, yung mga Team Puyat, at saka yung mga madaling araw, yung mga nasa iba't ibang bansa. So, pinagtatawanan nga namin yung comment section ng episode ni Idel na nag-death wish siya kay Attorney Libayan. So, sabi ko, kagabi pa lang, no? Sa mga kasama natin sa live, kagabi, madaling araw, wala na yung live chat replay. Pero pag pumunta ka sa ibang episode niya, meron. Ito, October 2. Meron. Tapos nagtataka ako, bakit yung mga comment section ni Rafi Tulfo, konti na lang? Imagine mo 125 2 days ago. I find it very impossible. With 190 views, 125 lang. Diba? Oh. Punta tayo sa video ko from yesterday. 712. Yung comment section ko. O punta tayo dito sa isang ni Idol. 121. Someone with 26 million subscriber. Diba? Someone with 26 million subscriber. Tapos meron ka lang 121 comments. Bakit? Ganun lang ba karami nagko-comment sa'yo? O ganyan lang, o dahil ang sipag-sipag nyo mag-delete? Meron pa nga nakalagay dito, age-restricted video. Dito ba sa ibang ni Idol, may ganun din? Wala naman. Oh. October 2 niya, wala naman nakalagay, age-restricted video. Bakit? Dahil ba sa sinabi mo? Diba? Ano sabi ng mga nag-comment sa'yo dito? Sabi ni Ann GB Jumps, wag yak-yak ng yak-yak, Senator Idol. Kabahan ka na naman na sa sinabi mo kapag hearing, ganyan ka rin. Puro grandstanding. At pagtaas ng boses ng mga sa resource persons na ayaw mong pakinggan, wag rin banta ng mga death threats. This is impulsive. Lowest of low. Yeah, lowest of low talaga. Like, imagine mo kagaming, sama na tayo sa nag-agree dyan. Diba? Sabi ni Anchor, iharap mo si Senator Pia kung may masabi yan. Sabi dito, sumagot si Ann, totoo, yak-yak ng yak-yak kahit interpellation, wala naman, walang care makorek para naman sa ikagaganda ng bata, sabi nga ni Senator Pia. Diba? Yung kabubuhan ni Rafi Tulfo sa loob ng Senate reflects yung kanyang legal team. Ayun, sabi ni Senator Pia dyan. That was on record. Sabi ni Senator Pia, magpaturo ka sa lawyer mo sa difference ng domicile at saka ng residence. Kanina nga, we're talking about one case, no? Case po yun ng COMELEC at saka ng isang kandidato. And we talked about domicile and residence. Yun po pinaka-naging topic doon. Sabi ko nga sa professor kong fiscal, sabi ko, ang bigat talaga ng ng value for us to know the difference between a domicile and a residence. Which is yun yung inaano ni Nino.
si Senator Pia Cayetano. Diba? Ano sabi ni Driver Loser dito? Yung dati mong profession na nagkikriticize sa taong gobyerno, tapos napunta ka sa gobyerno at ikaw naman yung kinikriticize, naging balat sibuyas ka na at gusto mo mapataob at mapasabog ang at magpadala ng bulaklak. Anong nangyari? Diba? Because Raffy Tulfo is the worst than any politicians. Maniwala kayo sa hindi, mas magaling pa ang barangay chairman dyan. By now, for sure, pinagtatawanan niya ng mga barangay chairman na binatikos niya. Diba? Oh, ay sabi dito ng isa nag-comment, huwag gawing biro ang death threat. Nakaka-disappoint ka, idol. Tapos tuwan-tuwa pa si Sherry. Grabe. Alam niyo ba kung gaano karaming dislike ang inabot nitong video na to? More than 9,000. Based dun sa video na nakita ko kay Teacher Mark kanina sa live niya. 'Di ba? 16 minutes ago. Buti nga tinawag ka pang idol eh. Oh. Sabi dito ng isang nag-comment, Dear 26.9 subscribers, sana magising na kayo sa mga ginagawa ng idol nyo. Masyadong malayo sa ugali niya na tawagin siyang idol. Ganito ba ang set of examples? Yung isang idol, pag di kaya mag-take ng criticism, babanatan na against sa kanya. Gusto lang niya lang laging tama, ganyan ang ganyan ba yung community na merong ang RTIA? Oh. Sabi ni Anchor dito, referral king at boy banta sa RTIA. Latag banig sa Senado. Ang sipag at matyagang maglinis ng comment ang admin nitong idol nila. Diba? Kesa binabantaan mo yung critics mo, sana hinamon mo na lang ng debate. Nagmukha ka pa sanang matalino. Yun yung problema eh. Wala rin siya niyan eh. Diba? Wala rin siya niyan eh. Tatawa naman ako dito sa comment ni Mami Rog. Sino mas laging tama? Jowa mo o si Idol Raffy Tulfo? Sabi dito ni Mami Rog, magkano ba bayad ng tagalinis na nag-comment section ha? Sige, bibigyan ka namin ng trabaho. PS, di ba makalunok ng negative comments at criticism ang idol nyo? Kahit sa comment section, pinapataob nyo ang sumusunod. Ang dami guys, oh. Timestamp. History sa YouTube. Ultimo, yung lawyer ng kasama niya dito sa video na to, hindi nag-agree sa kanya. Pakinggan natin sinabi niya na rito. Tumaob na lang. Wag naman. Hindi. See? See? This is not the first time na nakita ko si Atty. Villamor sa RTIA. Even before nakikita ko na si Atty. Villamor. Nuesca case. Even prior to Nuesca case, nakita ko na yan. Saludo pa nga ako dyan eh. Alam kong magaling na abogado yan eh. Pero ang tanong ko, bakit walang nagtatagal na abogado dyan sa RTIA? Yung lawyer na taga-FEU, wala na rin dyan. Tagal na. O, susunod na lawyer, si Atty. Sam, wala na. Diba? Pumasok ngayon ng manugang niya, si Atty. Garrett, wala na rin. Ngayon, si Atty. Villamor. Gano'ng katagal si Atty. Villamor dyan? Ilang buwan? Diba? Speaking of Atty. Villamor, may nakita tayo rito
post ni Teacher Mark sa kanyang Facebook page. No? Tinag kami. Ako, si Atty. Claire, si Atty. Libayan, at saka si Teacher Mark. Pati yung Meloya reacts. Diba? Gusto ko itanong kay Atty. Villamor. Atty. Villamor, hindi ko alam kung ano connection mo kay Raffy Tulfo. Kliyente mo ba yan? Kanegosyo mo ba yan? O kung ano pa man. Ang pakiusap ko lang sana sa iyo, Atty. Villamor, huwag mong kakalimutan ang lawyer's oath mo. Sabi dito, you will maintain allegiance to the Republic of the Philippines, and you are going to support the Constitution, obey the laws as well as the legal orders of the duly constituted authorities therein. I will do no falsehood, nor consent to the doing in any court. Diba? I will not wittingly or willingly promote or sue any groundless, false, or unlawful suit or give aid nor consent to the same. I will delay no man for money or malice, and I will conduct myself as a lawyer according to the best of my knowledge and discretion. With all good fidelity as well as to the courts as to my clients, I impose upon myself this voluntary obligation without mental reservation or purpose of evasion. Nananalig ako, Atty. Villamor, na mag-guide mo legally itong si Raffy Tulfo. At sana makinig siya sa'yo. And sa totoo lang, hindi mo naman ako kailangan itag dito sa mga videos mo. Unang-una, hindi naman ako magsasubscribe sa'yo. Pangalawa, hindi naman kita papanoorin. Pangatlo, enough na sa akin si Atty. Claire at si Atty. Libayan. Nakakapagbasa naman po ako. Napapalibutan din naman po ako ng mga lawyers. Pwede ko naman tanungin yung mga professors ko if there is any questions na meron akong pwedeng itanong sa kanila. Diba? Yun lang sana pakiusap ko dyan kay Atty. Villamor. Huwag mo po sanang sirain ang karera mo dahil lang nakadikit ka kay Raffy Tulfo. You are better than Raffy Tulfo. That I am 100% sure. And really, you don't need to educate me with all this stuff. As it is, nandiyan naman po sila Atty. Claire at si Atty. Libayan. Diba? Ganito sila damage control. Off nila yung video dito. Delete sila ng mga comments. Tsaka, eto lang guys, no, dun sa mga nagko-comment sa akin, kay Atty. Libayan, kay Teacher Mark, kay Kaayo, kay Atty. Claire, with regards to Sa ngayon, very sensitive yung issue nung sinabi ni Raffy Tulfo. Dahil dyan nga sa sinabi niya, punta kayo sa video, no, sa channel ni Atty. Libayan, nakakatanggap po siya ng death threats through doon sa kanilang office number. Diba? Imagine. Dahil sa sinabi ni Raffy Tulfo, may isang abogado nanganganib ang buhay. Do you really think papabayaan niya na babaliwalain niya ng Supreme Court? Hindi. Hindi ko nga alam na, sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit walang ginagawa si Zubiri dito. Hindi ba nararamdaman ni Raffy Tulfo na maraming nang inis sa kanya? Ng mga senator? Sa pagiging epal niya? Tsaka going back nga dito sana ni Atty. Villamor. Sa kanyang caption, sabi niya, marami akong makakaaway. Unang-una ako, personally, I don't know Raffy Tulfo.
Okay? I don't know him. I don't give an F about him too. Sa personal niyang buhay. Bakit ba ako nagkaroon ng interest na magkomento dito at maging kritiko ni Raffy Tulfo? Number one sa lahat, nakikita ko kung paano na-exploit ang mga kababayan natin. Mga taong pumupunta sa Raffy Tulfo in action. Na kung ano-anong salita ang binibigay sa kanila, ibinabato sa kanila. Anong karapatan ni Raffy Tulfo? Nakausapin sila ng ganun. Imagine niyo gaano karami ang inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action na sila pa ang walang kasalanan. Wala tayong pakialam sa pagpapakamatay ng mga taong naipahiya dyan sa Raffy Tulfo in action. Guys, buti pa ang korte. Kahit akusado ginagalang ang pagkatao May dignidad ang isang akusado sa korte. Pagdating kay Raffy Tulfo, wala. Sinisiraan ko si Raffy Tulfo, hindi. Panoorin niyo yung mga episode ng kanyang mga ng RTIA. Tingin sa amin ni Raffy Tulfo, kaaway niya kami. Siya yun Ako wala akong pakialam sa mga taong hindi ko kinoconsider mga taong kaaway ko, lalo na kung hindi ko kilala. Diba? Ano ba sinabi namin na hindi totoo? Na opinion lang namin. Na mag-isa lang kami. Diba? Pag sabi ko mag-isa, ako lang. Pero hindi Nag-a-agree si Attorney Claire, nag-a-agree si Attorney Libayan sa mga issue, sa mga inaarte ni Raffy Tulfo. Nag-a-agree si Kaayo, nag-a-agree yung mga viewers namin, nag-a-agree yung mga alam mo yun, nakikisama sa mga live namin. So kaaway din yun ni Raffy Tulfo. Na kami, ang best interest namin is yung welfare ng mga tao na nagkakaroon pa ng mga problema na hindi naman nila deserve. Diba? Sige nga kayo, tanungin ko lalo na sa mga barangay chairman. Meron po bang kahit anong batas ang naisulat na nagbibigay ng karapatan kay Raffy Tulfo na mag-hold ng mga ganyang klaseng usapin? Ang pinakaalam ko, lupon ng barangay. Wala naman nakalagay doon RTIA. Diba? Tingin mo sa aming kaaway kasi kami ang nag-i-expose sa mga mali mong ginagawa. Hindi deserve ng mga tao na masira ang kanilang mga reputasyon, ang kanilang mga pangalan. Lalong-lalo na kung hindi ka naman korte. Hindi ka nga lupon. Ultimo, pumunta ka ng barangay at ipatawag yung mga taong nakasama sa'yo. Hindi naman po open sa public yung pag-uusap ng dalawang tao sa loob ng isang lupon. Pisina ng lupon. Ikaw, naka-televise ka pa Nawalan na, antimano nawalan na ng dignidad yung tao. Huwag na tayo maglokohan dito. At alam niya ni Raffy Tulfo, maraming beses niya nang binanggit yan. Ayaw niya raw na magamit ang RTIA para lang may mapahiyang tao. And yet, paulit-ulit yung nangyari. Diba? Kami pa ang naging masama ngayon. Kasi kami yung nag-i-expose sa mali mong ginagawa. Ngayon, i-cover up mo yun dahil lang sasabihin mo, may natulungan ka naman. Oo, nandun na tayo sa nakatulong ka Pero magkano yung halaga ng naitulong mo doon sa halaga ng mga nag-suffer? Buong buhay na nila yun. Na nakadikit sa kanila yun. Diba? At dahil dyan sa sinabi mo, marami kang magiging kaaway. Dahil dyan, dahil nakaposisyon ka sa Senado,
Okay lang sa'yo na sabihin mo yung sinabi mo para patungkol kay Attorney Libayan. Hindi mo pwedeng i-deny yun. Even yung mga viewers mo eh. Alam kaagad nila eh. Oh, balik tayo dito. Oh. Balikan natin to. EJ sa YouTube, mga audiobook parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na Sen. Kaya mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. See? Tuwan-tuwa siya, tigil na tigil siya. Baka balang araw, tumaob na lang. Even Attorney Villamor, hindi niya wini-wish. Hindi siya nag-iisip na masama sa mga tao. Diba? Kung wala lang yun, do you really think si Attorney Villamor magre-react ng ganyan? Kaya na ulit tanongin ko, do you really think? Diba? Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na Sen. Oh. Alam ni Attorney Villamor saan papunta yung sinasabi ni Raffy Tulfo. The way I see this, the way I see it, hindi naman topic dito si Attorney Libayan eh. Ang tinatopic natin, pinag-uusapan natin yung channel ko, yung channel ni kung sino man. Diba? Ang layo eh. Bigla niyang siningit si Attorney Libayan. Ayan no. Kitang-kita na eh. Mismo. Si Attorney Villamor hindi sinusuportahan. Yung gusto niyang gusto niyang sabihin. Mas gusto ko pag habang nagagalit, Nakita mo? Nakikinig na lang. Promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay basta't may marami ka na makakampi. Tingnan mo. Pakiusap Attorney Villamor. You are better than Raffy Tulfo. You are way better than Raffy Tulfo. Dalawa lang mangyayari sa iyo dyan, Attorney Villamor. Either maging gaya ka ni Raffy Tulfo or you make him a better person. Pero ugali na kasi ni Raffy Tulfo eh. Ganyan na siya for a very long time. Diba? Balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Kasi kung papakinggan mo mabuti rito si Attorney Villamor. Siguro nabubwisit na rin dito kay nabubwisit na rin si Idol kay Attorney Villamor eh. Kasi hindi nag-agree sa kanya eh. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil Hindi nga siya nag-agree dun sa sinabi niya wala akong inaano rito. Gigil na, kumbaga, Siri, ba't tuwan-tuwa ka, Siri? ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Bobo talaga na dun yung Idol. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Di ba? Anyway. Basta tayo, Sen, lang tayo. We will See? Basta tayo, Sen. do things in accordance kung ano man yung we will defend our position in accordance with the law. Basta susuportahan natin lahat ng basis, lahat yung mga defense, mga argument natin. Iyak ng iyak daw, sabi ni... Meron? Iyak ng iyak, sabi ni Christopher Asibuchi. Alam mo,
Para sa akin, gaya ng sinabi ko, this should serve as an eye-opener for Attorney Villamor. Diba? Unang-una, hindi lang siya nandyan, pero isa din siyang abogado. You have to protect your kind, Attorney Villamor. Hindi mo dapat sinasamahan ng mga ganitong klaseng tao gaya ni Raffy Tulfo. Hindi ko siya kaaway, kritiko niya ako. Pero kung ang tingin niya sa akin kaaway, so be it. Diba? Kasi pag kaaway ang tingin niya sa amin, he could think of 100 ways to get back on us. Diba? Yun lang yun eh. Pero bilang kritiko niya, the only thing that I want to see is improvements. Personally ako, hindi na ako magpapakaano sa ibang tao. Improvements. Pero wala eh. Patuloy na merong nasisirang tao. Patuloy na merong mga umiiyak dahil sa paninira. Nakikita nyo lang. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung gusto nyo lang makita eh. Attorney Libayan, this is the biggest, I hope, I really hope, Attorney Villamor. The biggest thing lang, so far at this point, the biggest difference that you have with them, ikaw, pinagsisilbihan mo si Raffy Tulfo. Si Attorney Claire at si Attorney Libayan, pinagsisilbihan nila ang taong bayan. Sana mas piliin mo rin na pagsilbihan ang taong bayan. You have a very, very big disadvantage pag dumikit ka kay Raffy Tulfo. Pag mag-isa kang gumagalaw sa sarili mo, i-uphold mo ang rule of law, lecture other people, yan ay ginagawa ng maraming abogado. You don't need Raffy Tulfo. You will be better. Diba? You will be better. Tingnan mo nga, imagine mo ano sabi ni Senator Pia Cayetano. Why don't you ask your lawyers about the domicile and what do you call that? About the domicile at saka ng residence. Ultimo, mga abogadong nakapalibot kay Raffy Tulfo na papahiya dahil sa katangahan niya at kabubuhan niya. We cannot deny that. Hindi ko siya ini-smart shame. Yan po yung totoo. Hindi ko rin naman sinasabing ako'y matalino. Diba? Pero para sa isang Raffy Tulfo na maliitin ng ibang tao, wala siyang karapatan. Dahil mas worse pa siya doon sa mga tao minamaliit niya. Diba? Imagine mo, kung babalikan natin yung video ni Idol, kung alam nila itong video na to walang problema, walang masamang sinabi, bakit naka-off to? Diba? Bakit ito lang yung number of comments niya? Kung tutuusin, mas marami pa nga yung naging comment sa akin, nakakapiranggot yung subscriber ko. Bakit kailangan yung burahin yun? Ulitin ko, doon sa mga nagne-negative comments, sa akin, kay Attorney Libayan directly, kay Teacher Mark, kay Kaayo, kay Attorney Claire, at kung kanino pa, na pinag-uusapan tong issue na to. Pwede kayong maging persons of interest pag meron nangyari kay Attorney Libayan. Dahil saan ba nagugat yan? Sino ba nag-instill sa mga tao? Sino nagbigay ng idea sa mga tao? Nagawa ng masama na sana may mangyaring masama kay Attorney Libayan. Eh di mga supporter niya, diba? Ika nga nila, sabi nila, kung anong puno siya ang bunga. Diba? Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi ko kayo tinatakot. Actually, that's already a friendly advice. Diba? Whether, take note whether
directly kay Attorney Libayan ma-inflict yung accident or kung ano pa man, or anyone sa kanyang pamilya. Isa lang ang pwedeng isipin. Na gumawa nun, nagpagawa nun. Whether or not, ito naman yun, whether or not, involved siya. Diba? Ayaw nyo palang makriticize bakit kayo nagsenado? Kung tutusin, wala ka naman nagawa dyan sa Senado kundi magsisigaw, Raffy Tulfo. Diba? Sige nga. Huwag mo ipagmalaki ang Magna Carta for Seafarer. Yung pagka-principal sponsor mo, kung hindi pa tumulong, dalawang abogado yun si Senator Pia Cayetano at si Senator Coco Pimentel. Oh, by the way, si Senator Coco Pimentel ay isang top-notcher. Hindi ko nga alam bakit hindi natuloy yung interpellation mo kay Senator Coco. Kay Senator Pia lang, lumabas na yung pagkaaso mo. Diba? Pagkaaso ng ugali mo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Pakitandaan, sabi ni Raffy Tulfo, kami daw ay kanyang kaaway. Ang sinasabi ko naman, ako ay kanyang kritiko. Malaki ang pagkakaiba ng magkaaway at saka ng pagiging kritiko. I'll see you in the next video, guys. Bye!